wa may laing pumagi sa Ginoo sa kaluwasan. No? Ang tiniraman iyang gihimo ito sa krus Kalbaryo, kini iyang giula nga dugo dito sa krus Kalbaryo, pagbayad sa ito ang mga kasalanan, ang gibayad sa itong mga sala, ang iyang dugo, bayad na. Bayad na ang imong mga kasalanan tungod sa dugo nga iyang giula dito sa krus Kalbaryo. Namatay siya, gilubong na banhaw, mao ni siya ang maghatag og unsa kaluwasan, na salvation sa kalag sa tao. Kung gusto kang maluwas din ang kabuntagon, paminawa ang maayong balita, sabta ang maayong balita, ug tuuhi ang maayong balita, and the moment imuha ka na siyang i-comply sa imong kinabuhi, kung mahitabo na siya sa imong kinabuhi nga nakapaminaw ka, nakasabot ka, mituo ka sa maayong balita, ingon ang gisulti sa Biblia, makabaton ka, as atong sulti na ang Holy Spirit siliyuhan ka, mupuyo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, o ang kaluwasan imuha ng mabatunan. Kung pasapot, kining mga butangan ni, kining maayong balita, mao ni ang naghatag og seguridad, naghatag ka nato og kasiguraduhan nga makabaton kita sa kaluwasan nga libre kaluwasan sa tuang mga kalag. It is a one-man rule. Okay, Acts chapter 19, verse number 1 to verse number 7. Ako ang basahon din sa mga mata. The Bible says, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, and said unto them, Have ye received the Holy Ghost, since ye believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. And all the men were about 12. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. So, at makita din nga, doon ay mga tao nga walay kabangkaagan unsa ang Holy Spirit. And at makita din that these people, as our text says, that these disciples were the disciples of John the Baptist. Kung yung makita diha, ang ilang na-experience nga baptism lang is the baptism of John, according to verse number 3. Na wala ko'y makita nga picture ng klase sa mga tao karon. I could, every time magbasa ko ng verse, I just think sa mga Baptist briders nga naman. Kini mga Baptist briders nga grupo, which I was once a member sa mga group. Grabe nila grabe ang ilang pagtanaw ni John the Baptist, kasi John the Baptist mo sinugdanan sa ilang simbahan, mo lang naging Baptist sila kay tungod ni John the Baptist. So ako ay makita ng klase sa mga tao, mapicture sa atong panahon karon, mo ang grupo sa mga Baptist briders. So ito makita din ha. And they don't have the Holy Spirit inside of them. Now, kung yung tanawon ang Book of Acts, the Book of Acts is a book of transition. But sa buhay transition nga na may tabo from the message of Peter to the message of Paul. From the Jewish people
doon ay transition nga mahitabo ngadto sa church, the body of Christ. So that's why ang mensahe doon ako'y transition at makita din but wala yung tanaw din doon ay mga tao nga walay understanding sa Holy Spirit. Although na yung mga tao nag-claim sila doon na sila Holy Spirit, pero atong tanaw kung unsang klase sa kung saan nakatinuod. Now, in the book of Acts, doon ay upat ka way. Upat ka way ako magsulti nga upat ka way sa salvation. But we should understand unsa ang book of Acts. It is a book of transition. That is why ang pagdawat sa Holy Spirit din sa book of Acts upat ka pamagi, because kini nga book dili na siya sulit as gitawag na to og doctrinal position. Nagkuan pa siya, nag-change ang pinaka-doktrina sa church ang mga sulat ni Apostle Paul from Romans to the book of Philemon, munay para sa simbahan, para sa church, the body of Christ, mga doktrina nga para sa body of Christ. So since this book is changing, dili ta ka-build og doctrine sa book of Acts, because every now and then doon ay changes. Makita nimo dati baptism niya, outpouring of the Holy Spirit, mababautismo ka din, makadawat ka sa promise sa Holy Spirit. Doon ang pagitawag sa Bible nga praying and laying of hands. Diri ato makita laying of hands man. Si Apostle Paul nag-lay hand on them, then they receive the Holy Spirit. That is not the way we receive the Holy Spirit, especially during sa church age nga na doon na gitawag the full revelation na gihatag sa Dios ngadto kang Apostle Paul. Dili na siya mao karon kanang laying of hands, dili na siya mao, dili na siya daghang mga grupo nagtudlo na nga ilayhan ka para makadawat ka sa Holy Spirit. Dili na sa atong panahon karon. Doon na gitawag prayer and fasting. Through prayer makita nimo nga makadawat ang tao sa Holy Spirit. So different ways ato makita sa book of Acts nga ang tao makadawat sa Holy Spirit. Pero as what I've said, the book of Acts is the book of transition. Now, at makita, the Christian life is not powered by human strength, but by the mighty presence of the Holy Spirit. From the moment we are saved until the day we enter glory, the Spirit works in us, through us, and for us. May trabaho sa balang Espiritu sa kinabuhi, yet many believers overlook the depth of His ministry. So today, we will look at the major important ministries of the Holy Spirit in kabuntagon karon. The essential works He performs in every true child of God. Understanding these ministries will deepen our walk, strengthen our faith, and remind us that we are never alone in our spiritual journey. So, nining kinabuhi, wala ta nag-inusara sa ato ang journey, sa ato ang paglakaw as a Christian. Doon na kita'y kauban, kanunay sa ato ang kinabuhi. And sa hayla nga, malimta na to nga, we have the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Whether nag-inusara ta in person, pero ayaw kalimti nga, ang balang Espiritu kauban nimo kanunay. He is the guiding light, He is the light that shines sa ato ang kinabuhi. Mawita nang ang tinud-anay mo ng kagtuota nga ang anak sa Dios, tinud-anay nga anak sa Dios, dili siya ma-demon possessed, nga naman doon na siya Holy Spirit siyang kinabuhi nga gasidlak nga tan-awon sa mga demonyo, dili sila kaharong yan, dili sila kakaya mo tan-awon yan. Nga naman the Holy Spirit sulod sa itong kinabuhi is greater than him that is in the world, but as about the devil. Sumas dako ang balang Espiritu nga naa sa sulod nato ang nagpuyo kaysa demonyo man ang I don't believe sa usa ka anak sa Dios ang demon possess. Ingon ang uban nga, o nga naman to si Ananias, nga naman tong si Ananias ang sapera, nganong gi-influensyahan man to sa gitawag demonyo. Atong himduman, as what I've said, the book of Acts is the book of transition.
Kinsa ba si Sapphira, kinsa ba si Ananias, di ba, mga party sila sa kingdom message. So as doon na pa'y translation, doon na pa'y changing ang gitawag pagtulunan sa Ginoo. So they are not in gitawag og fully revealed truth nga mahitabo lang nga to kang Apostle Paul. So that's why kung imong tan-awon din ha, actually wa man po sila yung demon possessed. They are just influenced. They are just influenced by the devil nga muhimo og dili maayo sa atubangan sa Ginoo. But ining kabuntagon, we have the privilege as kini ministry, kung tan-awon 7 major daghang ministry ang Holy Spirit, pero atong ikuha ning 7 major important ministry sa Holy Spirit. O kini nga ministry is during sa church age period. Dili nimo ni makita before sa cross or under the law. Wala, dili mo ni makita aning klase sa doktrina or kini nga ministry sa Holy Spirit. Dili ka kakita ani sa Old Testament. That is why kung dahil matamingon nga parehas lang sa Old Testament o New Testament, dili yun na siya parehas. Nga naman sa ministry sa Holy Spirit, dili gid parehas. So tanaw na to na karon ng kining mga major nga ministry, important ministries of the Holy Spirit. So number 1, ito magdugay din ha. Unang ang butang ito makita din is sa gitwag second birth. Or second birth. In other word, you are saved. In other word, He regenerates. He regenerates. Buat pasabot na yung kabuntagon, sa second birth di ay nato, o saan yung second birth? Katong new birth, katong born again nga gitawag. Kaning book, kaning sa gitawag, John chapter 3. Ano ba John chapter 3? John chapter 3 verse number 3. Verse number 7 na siya. Ito ang basahin din ang sa Biblia. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse number 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, this new birth, this second birth, ito makita. In other words, He regenerates. Pasabot, it is the Spirit's work. No? Dili trabaho sa tao. Trabaho ni sa balaan nga espiritu. Actually, ang kita nato din the Spirit and the Gospel. No? The Holy Spirit and the Gospel. Kung kanang duha, kay ginagamo na gigamit aron makabaton ang tao sa gitwag second birth. Ma-save siya. Muni ang salvation na to. Kining second birth, muni ang salvation, during salvation. At during salvation, mostly sa ministry sa Holy Spirit is during salvation. Now, iyon siya diya. Ang pangutana, kini ba nga passage, kining John chapter 3 is an actual event or an advanced revelation? So, daghang mga tao, di mo kasabot ni second birth ni kining gisulti sa John chapter 3. Abi nila diha ni mahitabo sa time ni Nicodemus nga mahitabo ni siya nga makaangkon si Nicodemus og second birth. No, it is not an actual event. It is an advanced revelation. But pasabot, on the coming days, maabotay siya. So, umaabot pa. Dili diha nga panahon, mahitabo kini second birth. Nga naman, according sa itong gibasa,
That which is born of the flesh, physical, is flesh. And that which is born of the spirit, spiritual, is spirit. So in other words, ang pamaagi day ang matao ang tao pag-usab, makabaton sa second birth, is through the spirit. Now, wala mo yun, dili siya actual event, is an advanced revelation. It is because the book of John nagsulti pod nga ani nga time wala pa ang Holy Spirit gihatag. At tanaw nato sa John chapter 7. Ato na siyang ginabalik-balik naman. Ang di man sa mga tao nga mo na siya ang actual nga event. No, it's not. It is an advanced revelation. Tanaw sa gitawag John 7 verse number 39. Ingon diha apulong sa Ginoo. Or verse number 38. Sa 38. Ingon diha. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Verse number 39. But this spake he of the Spirit. So, ang sa gisultihan ni Kristo ani, kining rivers of living water, he's talking of the Holy Spirit. Siya. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So klaro kayo sa Biblia na kining gisgutan ni Kristo din siya wala pa gihatag ang Holy Spirit naman, because he was not yet glorified. Kano sa ba si Kristo nag-glorify? After the cross. Although doon na siya glory before the cross, before sa events, before sa creation, doon na siya glory. Pero as nagpakatao sa kalibutan, ang gisgutan niyang glory is after nga himuon niya ang pamaagi sa gitawag og kaluwasan nga magpaaka sa iyang dugo, mamatay, ilubong ug mabanhaw siya. That's glorification. So man ang glory nga iyang gisgutan. So in other words, siya wala pa man ko mabanhaw, wala pa ko mamatay, wala pa ko gilubong, wala pa ko mabanhaw, so wala pa glorification. So kabantay mo sa dihang gisaad ni Kristo ang Holy Spirit is after sa cross, after he was resurrected. The Holy Spirit iyang gipadala sa kalibutan sa matag individual nga mga tao nga mituod diha sa maayong balita, kay mauni siya ang iyang ministry. So this time period, the gospel of the grace of God, or the dispensation of grace, is the Holy Spirit's time. Muna ang iyang panahon. Karon siya ang nag-ministry karon sa atong panahon. Up to the rapture. Iyakan ministry. So second birth is part of his ministry. Kung sa iyang ministry, iyang i-regenerates ang tao. Kung kasabot, buhion niya pag-usap ang espiritu nga nahimong patay tungod sa sala nga gihimo sa atong amahan nga mo si Adam and Eve. So iyang buhion pagbalik. So kining passage, John chapter 3, it is an advanced revelation, not an actual event nga pag gisulti ni Kristo diha mahitabo. Dili, naghisgot siya umaabot nga panahon. Klaro ka sa itong ibasa, because the Holy Spirit was not yet given. Why? Because that Jesus was not yet glorified. Kasimple nga statement. So John chapter 3, imposible nga mahitabo na ni. No. He is talking on the upcoming event. Nga sa dihang si Kristo, magbanaw siya, and he will be glorified. So the Holy Spirit mo iyang ipadala diri sa kalibutan mo nang sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, makita nimo the Holy Spirit iyang ipadala diri sa kalibutan kay mo na iyang promise. The Holy Spirit gives new life, making us children of God. Mo bitong Titus 3:5 at makita diha, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the renewing, by the washing and renewing of the Holy Ghost. But pasabot, buhion niya pagbalik.
pinagi sa balang espiritu ma-renew, ma-regenerate ang atuang patay nga espiritu, kay kating atong espiritu patay kini atubangan sa Dios tungod sa sala nga nahimo ni Adam and Eve. So second birth, but pasabot, you are saved. Ang ministry na sa Holy Spirit nga makaangkon lang ang tao og bagong pagkatao, ikaduhang pagkatao, new birth, born again, o mabuhay ang espiritu pagbalik, ang espiritu pagbalik sa dihang atong saligan ang unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ug mao ni ang gospel. So ito na makita diha, duha ka butang nasa isulti the word of truth. Sa James 1:18 isulti the word of truth. We are engrafted na gibuhi kita pagbalik sa pinagi sa ito word of truth. Sa ang word of truth ang gigamit sa Holy Spirit, it is the gospel. Kining gospel na gitawag, mao ni siya ang gigamit sa Holy Spirit aron kita ma-regenerate pagbalik. Dili mo regenerate ang Holy Spirit kung dili makita ang imong pagtuo diri sa maayong balita. Ikaduha, kining gitawag og spirit baptism or spirit's baptism or spirit baptism. In other words, sa second birth you are saved. Sa spirit baptism or spirit's baptism, that means you are situated. Sabot pasabot niya na He incorporates He incorporates. So, spirit baptism, you are placed, in other words, situated means you are placed. You are in place. Gibutang ka diya sa usa ka lugar. Gibutang ka sa, gitawag diri, to be specific, gibutang ka diri sa body of Christ. Kini mo yung body of Christ, the church, the body of Christ. You are situated in the body of Christ. Naging member ka sa body of Christ. Dili itong local church, kining mga meeting place din karon asa karapita o membro, dili na siya mao nga, dili na siya mao, dili na mao ang body of Christ. Kanang asa na mga local meeting place, o asa na mga worship place nga nahimutang sa kalibutan, dili na siya mao ang body of Christ. The body of Christ is spiritual in nature. What pasabot, the moments or during sa imong salvation, you are baptized by the Holy Ghost. In other words, you are placed dito sa body of Christ. Naging member ka sa body of Christ. Tanaw sa kitog 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. So kini dili ni trabaho sa tao. Kanang bautismo sa tubig, trabaho na sa tao. Pero kining nga bautismo di ni trabaho sa trabaho ni sa Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse number 13. Verse number 12 atong una basa, he's talking about the body. Verse number 12 it says, "For us the body is one." Nang dumato ang body isa lang, one. Mayon ko karon nga, mayon ni mga Baptist brother nga, every local church is the body of Christ. Pati nagkana ang body of Christ di ay. Kaya ka mong local church. Pero ato makita din Biblia nga, there is only one body. For us the body is one and not many members. And all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Verse number 13. For by one Spirit are ye all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So ito makita din there is only one body. Isa lang.
Isa lang ang lawas ni Kristo. Wala, dagan lawas ha. Ato makita din ha, nga sumala sa mga Baptist brother nga every local church is the body of Christ. So that's not true. There's only one body. Huh? And in that one body, we are situated. We are placed in that one body. During salvation, kining gitawag og spirits baptism. Saan spirits baptism? Ito bang ibutang ka? Kanina itong ibasa. Ibutang ka sa mahimo kang membro diya sa one body. That is not the work of man. Dili ni trabaho sa pastor. Dili ni trabaho ni kuan ni no. It's not a human work. It's the Holy Spirit's work. Ato nakita din ha. Katong water baptism, mo ito'y trabaho sa tao. Katong John's baptism, o trabaho sa tao. Kang John di baptism itong trabaho. Kining pag-bautismo sa Espiritu, trabaho sa Holy Spirit. Nga mahimo kang membro, meaning one body. Noon nga, bisag kapila pa ka maging membro sa bisan asa nga sikta sa kalibutan, wala na siya pulos. Kung wala ka maging membro sa one body of Christ, wala'y pulos ng membro ka Katoliko, membro ka sa Panaban, membro ka sa Badista, membro ka sa Born Again, membro ka sa Jehovah's Witness, membro ka sa Mormons, membro ka sa Baptist. Wala na'y pulos. Ang pinaka-importante nga pagka-membro sa tao, sa may membro siya in church, the one body of Christ. Kanus during salvation, kung dili ka luwas na yung kabuntagon, dili ka membro na ng one body. Ang membro lang na ng one body, katong naluwas, katong naka-experience of second birth, regenerated, saved. Pagka-saved ni mo, the Holy Spirit automatically put you in that one body. Yung sa kong Biblia, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jew or Gentiles. At makita din Acts chapter 11. Okay, Acts chapter 11. Sa testimony ni Apostle Peter, si Peter, testimony niya he is preaching to the Gentile people. At makita sa pagkatao ni Cornelius. Si Cornelius saka Gentile o iyang mga katauhan sa kinsakpan niya. Acts 11 and in verse number 15 yun sa diya. And as I began to speak, the Holy Ghost fell in them as on us at the beginning. Alam kita diha. In verse number 16 said, then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. So kinining baptized of the Holy Ghost, the moment the Holy Spirit fell on them. Masanang fell on them? Misulod. Sa ilang kinabuhi, sa diyang ang Holy Spirit, misulod diya sa mga tao, sa kasing-kasing sa mga tao, mauna ang baptism of the Holy Spirit. Mauna siya. And that Holy Spirit nga sulod sa imuhang kinabuhi, mo ay naghimo kanimo nga member sa one body. Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Munang gi-refer niya sa verse 16 nga, baptism of the Holy Ghost. And puyo ang Holy Spirit, and at the same time, you are in place. You are situated. Yung sa atong gibasa sa 1 Corinthians, for one by Spirit are we all baptized into into one body. Sa ang Holy Spirit nga misulod sa imong kinabuhi, gibautismuhan po ka nga maging membro ka into one body, the church. Kung mo nang basahon ang 1 Corinthians, nagsiskot siya the church, one body. At conversion, sa imong conversion, sa imong kaluwasan, the Spirit places us into the body of Christ, uniting every believer mo nang gitawag og He incorporates, giusa ta niya, whether Hudiyo o
hintil giusa taniya sa usa ka body kini the church. So ang membro sa church Hudiyo o gitawag og Gentile nga mituo sa maayong balita. Those who believe the gospel of the grace of God, the gospel of Christ, naging member sa one body, the church. Muna ito makita din ha. And that is during salvation, during sa atong conversion. Muna importante kay nga mga ministry sa Holy Spirit. Number 3, sealing the believers. In other words, you are secured. That means He indwells. Ni puyo nanirahan or nanimuyo sulod sa kinabuhi sa tao. Ephesians 1:13 yung makita din ha. Okay, Ephesians 1:13. Ano ito ang imposible kayo kung Kristohanon ka, wala kay kabangkagan sa Holy Spirit. Nga ang Holy Spirit naman sulod nimo niya, wala kay kabangkagan sa Holy Spirit, binuang man istoryahan. So kung ang tao ay kabangkagan sa Holy Spirit, either na ituo siya sa Holy Spirit or wa siya mutuo sa Holy Spirit. Ephesians 1:13, susunod sa Bible. In whom he also trusted after that he heard the word of truth. Tanawa din the word of truth. Ang sanang word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest, in verse 14, of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So kung mo tanaw din ha, sealing the believers is trabaho na sa Holy Spirit. Siya ang nagsilyo. Huwag pasabot, secured ka. Doon na ngayon na nag-iyan ni mo. Basta na ay silyo gani, ang usa ka butang, na ay na nag-iyan niya na. Silyado siya. Secured na siya. Pag nga nag-sealed, secured na siya. Ba't pasabot? The Holy Spirit nanimuyo sulod ni mo. May puyo siya sulod ni mo. And that sealing, ang sa Biblia, ang iyang presensya is until, yung sa pulong sa Ginoo, tanaw to sa Ephesians 4:30, samantanos ataman ang sealing sa Holy Spirit na gitawag. According sa mga Pentecostal, ubang yung mga Pentecostal daw ang grupo, yung niya, pag makasala ka, mawala ang Holy Spirit. Asa nila gibase? Dito Old Testament. Pero sa New Testament, in the dispensation of grace, once the Holy Spirit ni puyo sulod nimo, mupuyo siya hangtod sa imong kamatayon. Or kung di man ta mamatay, moabot ang rapture, hangtod sa rapture. Nga naman, ang masulod sa Biblia, Ephesians chapter 4, verse number 30. And grieve not the Holy Spirit of God. Yan siya, ayaw pasuba ang bala ang Espiritu sa Diyos. Yan siya, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So ang atong silyo, ang atong nabatunan nga, silyo sa balaang Espiritu until the day of redemption. Kining redemption mo ni rapture. This is the time of the redemption of our body. The redemption of our soul is there is a cross, si Kristo. Kining redemption na diskutan na rin ni Apostol Pablo, it's not a redemption of our soul. Ang redemption of our soul diri sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kung iyang giula nga dugo mo, ito yung redemption sa itong kalag. Pero ang sigutan din nga redemption, is until the day of redemption, kini, redemption of our body. Asa na ito makita? In the book of Romans chapter 8. Romans chapter 8. Wala ang may alang ngayon ka, until the day of redemption, tapos naman ang redemption sa kalag. Sa cross.
Umiwala kag until the day of redemption. Human na ang redemption sa kalag. Dito sa cross sa Kalbaryo. Ang gimin niya nga until the day of redemption, kining redemption sa ato ang body. Romans chapter 8. Alam magpa-backward ta. Dito ta sa forward. Move forward. So ang redemption sa unahan is the redemption of our body. Now, Romans chapter 8 verse number 23. It says, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So he is talking, kining redemption nga iyang gisulti sa Ephesians chapter 4 verse number 30, until the day of redemption, he is talking of the redemption of our body. So rapture time, dili raman ma-redeem ang ato ang mga body. Katong mga nangangamatay nga mga Kristohanon during sa church age period, inigabot sa rapture, ilisan sila glawas nga di madunot. That's redemption of the body. Kita nga buhi ang time, inigabot sa rapture, ilisan tag lawas nga dili madunot. That's redemption of our body. Kini nga lawas madunot ni. Kasimple sa kuhan, simple na kayo ang gisulti sa Biblia. Initial kahitabo tanan sa ato ang salvation. The Spirit guarantees our salvation until the day of redemption. Muna sa Ephesians 4:30, at makita diya. Okay, number 4, at makita din spiritual circumcision. Spiritual circumcision, in other words, you are separated. You are separated. That means he operates. He operates. Doon ay operation initabo sulod sa ato ang kinabuhi. Colossians chapter 2, makita nato din Colossians chapter 2 verse number 11. It says, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Verse number 12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Verse 13, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, ito makita din spiritual circumcision means you are separated. Ang gisiparate sa Ginos itong kinabuhi, ang gisiparate sa Ginos itong kinabuhi, the flesh, or the spirit, cuts away the body of the sins of the flesh, separating the soul from sinful nature or sinful body. Kining ato ang sinful body, gisiparate ang atong kalag. Munang doon tayo gitawag. Actually, kinita ng tanan nga mga kining gitrabaho sa Holy Spirit sa kinabuhi. Dili giprove nga ang atong kaluwasan dili mawala. Manang natay doktrina nga once saved, always saved. O kung mo nang i-paraphrase, if saved, then you are saved. You're always saved. Kaya kung luwas ka, luwas doon ka hangtod sa hangtod. Muna nga itong doktrina, muna ito ang come up nga pagtulon. Naman, kinitrabaho sa Holy Spirit, gipamatudaan niya nga, pag luwas ka sa hangtod, walay makababag. Ano naman? Kanang problema ni mga sala sa imong kinabuhi, sala sa imong unod, sala sa flesh, dili siya maka-apektos kalag sa tao sa diyang naanata sa salvation. Nga naman, naa siya spiritual circumcision ang Holy Spirit makita din no? Sa atong ibasa, do the flesh still tempts, no? Kining unod na to, kanunay ni siya matintal, sin cannot condemn the soul eternally. Bisan pa tinuod og kining atong lawas matintal is kasalanan,
Pero ang imo makita diya, ang sala dili na siya maka-condemn sa atong kalag dito sa impyerno. Nga naman, ang kalag o ang lawas separated siya tungod sa gihimo sa Holy Spirit. Now we say the Holy Spirit because it's the Spirit's or the Spirit's time, the Spirit's ministry ato makita during sa church age period. Kung imo tan-awon din ha, kini nga passage, let's make an observation. Paul says, this circumcision is without hands. Clearly, not physical, but spiritual. Muna itong una maobserbahan. It happens in Christ, meaning at the moment of salvation. Kini nahitabo sa panahon nga nakabaton kay kaluwasan o laluwas ka. Then take note sa another phrase there. It is connected to the believer's union with Christ's death and resurrection. Verse 12 and 13, yung makita din ha. So, kini ba siya? Is it specifically the work of the Holy Spirit? Kung yung tanaw niya, wala may gisulting at work na sa Holy Spirit. Natanaw na ito karon. The passage itself does not directly name the Holy Spirit as the one performing it. Instead, Paul attributes it to Christ. Ito makita niya, circumcision of Christ. However, the Holy Spirit is the agent of regeneration. Sealing or regeneration, sealing, baptism, ang makita din na, siya ang iyan ang trabaho. Now, kung yung tanawon, and even sanctification, itong sulod na itong topic, sa point na to, it is reasonable to understand that this spiritual separation, kining spiritual separation, pag-separate sa atuang kalag o sa atuang lawas, yung makita din na, is applied by the Spirit when He unites the believer to Christ at salvation. So kung imo ni siyang attributes, trabaho ni sa Holy Spirit kining pag-circumcise sa atuang kinabuhi. Kung imo tanang dia, operation of God. So since iyahaning panahon, kining from the cross to the rapture, panahon sa Holy Spirit ni siya nga time, iyahaning time, kining nga dispensation. Iyahan ang panahon. So kung kay panahon, kay parte sa iyang panahon, subot iyahan ang trabaho. Trabaho na sa balaang espiritu. Now, just like regeneration is clearly the Spirit's work, John 3:5. Yet, it's also described as being by the word of truth, James 1:18. So, spiritual circumcision may be viewed as Christ's work applied by the Spirit. So, muna ito ang pagtanaw niya na. So, yes, it is part of the Spirit's saving ministry. Even if the Bible doesn't explicitly say the Holy Spirit circumcise you. Wala gisulti diha explicitly, wala gi-describe sa Biblia nga the Holy Spirit circumcise you. But ang maong panahon, under sa dispensation of the grace of God, sa ang church age period, at makita rin ha, it is the ministry of the Holy Spirit. Throughout this period, ministry na sa Holy Spirit. Kining-kining yung period. Akong gisulti, wala mahitabo sa Old Testament, from the book of Genesis, until sa cross, wala dili ni makita ni nga mga ministry sa mga tao nga nagkinabuhi under the law, under the Old Testament period. O dili ni makita ni siya nga mga ministry. Kita ba kag Old Testament sa una, Old Testament nga character, Bible character nga naka-experience og second birth? Wala dili ka kita ingon ana. Kita ba kag Old Testament character nga naka-experience og spirit baptism? Dili ka kakita niya na. Kita ba kag Old Testament character nga naka-experience og sealing of the Spirit? Dili po kakita niya na. Wala ingon ana nga hitabo. Spiritual circumcision, wala nahitabo ngayon ana sa Old Testament. So, imposible na kining mga kining ministry, kining ministry of Holy Spirit, or kining spiritual circumcision, dili ni siya trabaho sa Holy Spirit sa Old Testament. When in fact, ato makita, kining nahitabo, kining spiritual circumcision during sa church age period. Ato makita. No? So, ato ang gi-conclude niya, kining spiritual circumcision, trabaho sa Holy Spirit, sulod sa ato ang kinabuhi. Since, kini siya nga time under sa dispensation of grace. Number 5, atong tanawon. Kalima nga
importante nga ministry sa Holy Spirit. Number 5, sanctifying the sense. Sanctifying the sense, meaning, in other words, you are sanctified. You are sanctified. Kasabot gibalaan kita sa Dios, we are sanctified. That means He purifies. Iya kitang giputli, gibalaan, trabaho na sa Holy Spirit. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Okay, 2 Thessalonians chapter 2 verse number 13. The Bible says, "But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth." Sa ito makita din ha. We are sanctified during trabaho na sa Holy Spirit. Ang pagputli sa itong kinabuhi, ang pag-sanctified sa itong kinabuhi. Ang sanang word sanctified, pasabot pagbalaan sa itong kinabuhi, pagtanggal sa mga kasalanan sa itong kinabuhi, kining spiritual circumcision, gitanggal ang atong mga kasalanan. Ang kasalanan nga naa sa lawas dato, iya ang tanggalon para dili makaapekto sa kalag. Wala ito makita din ha. So, salvation through sanctification of the Holy Spirit. Sa trabaho na, kining pagbag-o sa kinabuhi sa tao, kanang ang tao nga, grabe kaniya ito kasugarol, grabe bisyo, grabe oga, ang trabaho puro dautan, pero sa diyang nakasabot sa gospel, nakadawat sa kaluwasan, nausab ang kinabuhi, muna trabaho sa Holy Spirit. Muna trabaho sa balang Espiritu ang pag-usab sa kinabuhi sa tao. Nga palahubog kaniadto, karon umiundang na sa pagkapalahubog. Sugarol kaniadto, umiundang na sa pagkasugarol. Daghan kayong bisyo, tanang bisyo na sa kinabuhi, karon wala ay bisyo sa kinabuhi. Ano man, tungod sa trabaho sa balang Espiritu sa iya nga kinabuhi, makita din ha. So in the book of Galatians, makita diha, the Spirit progressively conforms the Spirit progressively conforms us to the image of Christ, making us holy. Kining conforming to the image of Christ, progressively every day itong kinabuhi nagingunanan siya. Pero as long as buhi kita nining kinabuhi, buhi pata ning lawasan ni dili ni siya ma-conform into the image of Christ. Ngano man patay kini itong lawas makasala man ni. Ma-conform ta into the image of God kung ang atong lawas ma-ilisa na siya lawas nga dili madunoton, lawas nga dili masalanon. Pero as long as kining lawasan ni magpabili ni siya masalanon, dili ta kaabot sa gitwag complete nga image of God, image of Christ. Nga naman, dautan man ning lawas ni. So mahitabo na ni siya sa time sa rapture. Kining ato ang full nga image of God, image of Christ ato makita din ha. So in the book of Galatians chapter 5, verse number 16, ato nang basahon magbalik niya po. Galatians 5:16, ingon diha ang pulong sa inyo, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." So, yung tanaw din ha, ang isa, lust of the flesh. Ang isa, walk in the Spirit. So, kining duha, sugpaki na eh. Kung ang imong gusto, mo walk in the Spirit, kalabano ni mo ning mga lust of the flesh. Kung ang imong ipatibabaw lust of the flesh, ang maalaot ang pagplakaw ni mo sa Holy Spirit. So kining walking in the Spirit o lust in the flesh, dili sila mag-uban. Opposite sila permi. Dili ni magkuyog. Dili sila magkuyog. That is why dili pwedeng in between din eh. Walk in the Spirit or lust of the flesh. Muna yung siya din ha. Yun ang pulong sige na diya, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kung yung tanong diyang lust of the flesh, patindihan ang English diya, verse 17,
18, makita niyo diha ang last of the flesh, trabaho sa gituwag flesh. Verse 19, the works of the flesh, muna konsulti diha. Then makita diha in verse number 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, kabaliktaran. So in verse number 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So gusto tag sanctification, we have to walk in the Spirit. Dili itong pag-fulfill sa mga lust of the flesh. So unsa na siya? Tabangan ta sa Holy Spirit nga magkinabuhi nga tarong at tubangan sa Ginoo, magkinabuhi nga sumala sa pulong sa Ginoo kung atong itugyan atong kinabuhi, atong i-allow ang Holy Spirit nga mo'y mulihok sa itong kinabuhi. Nga naman, sa atong kagalingon di nato na kaya kanang trabaho sa flesh, dili na kaya sa tao. Nga naman, maunay atong nature. Kini mga trabaho ni, kini mga salaan ni, trabaho ni sa flesh, nature na to na. Unang lisod kayo kung kita-kita lang. We need the Holy Spirit sa tuwang kinabuhi aron maging balaan kita atubangan sa Ginoo. Munang ang nag-sanctify kanato is the Holy Spirit. He purifies. So allow the Holy Spirit sa atong kinabuhi ato siyang tugutan nga mooy mo lihok, mooy mo pahinumdum kanunay sa mga pagdulunan nga gitudlo sa gustong kinabuhi nga dili nato payang buhaton nga naman ana nga pamagi muna ang pamagi sa Ginoo nga maging sanctified kita atubangan sa Ginoo. Kung atong kinabuhi dili mahimong salawayon. In other word, purified ang imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili siya immediately, dili siya instantly, but progressively. Muna mga bata, ang bata tun-an man sila gikan sa iyang pagkabata tun aglakaw. O kung imong pasagdan ang bata diha, grabe gina ka bulingit gyud. Magkabulingit gyud siya, pero kung imo siyang atimanon mo siya tudloan sa iyang likayan, so magdako siya nga maging tarong siya nga bata. Pero pasagdan mo ng mga bata to sa ito mas kalipat puyo, mahimo ng street children, mahimo ng salbahe sa komunidad, mahimo ng salawayon sa komunidad. Nga naman ipasagdahan mas ginikanan, wala nagiyahan, wala gipasunod sa unsay insakto. Kung ang sa ato kinabuhi, kung gusto ta nga maging balaan ang atong pagkinabuhi, diha ta mulakaw sa Holy Spirit, kauban ang Holy Spirit. Dili itong i-grieve na to ang Holy Spirit. Number 6, supplying power. In other word, ito makita din ha, supplied. No? We are supplied. In other word, He energizes. Ito makita diya. Acts 1:8. Ito yung tanawang sa Acts 1:8. Muna ang gisulti ni yung Jesus. Promise niya. So again, during sa pag-abot sa Holy Spirit diri sa atuang mga kinabuhi. Acts 1:8 it says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Tanaw diha. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So ito makita din the Spirit empowers us for witnessing, service, and victorious living. So, gusto tayo maging effective na witness, gusto tayo maging atong pagserbisyo, gusto tayo gituwag victorious klase sa pagkinabuhi. We need the Holy Spirit nga mooy nag-energize o nag-empower sa tuwang kinabuhi. Siya ang supplying power. Siya ang gahom nga diin gisupply sa Dios sa tuwang kinabuhi aron kita makaalagad sa Ginoo nga in accordance sa unsay gisulti sa pulong sa Dios. So the Spirit empowers us for witnessing, service, and victorious
living. Then number 7, katapusan ni number 7 is steering into truth. In other words, truth is simplified. Truth is simplified. Meaning, He illuminates. He illuminates. Ang balaang espiritu sa Dios, ang word, the word, what is steering into truth? Kanang word nga steering, ito makita diha. Ato basahin ang text, John 16 verse number 13. John 16 verse number 13. Okay, makita din John 16 verse number 13. Yun ang Biblia. Howbeit, when He, speaking of the Holy Spirit, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So yung makita din He's talking of the Holy Spirit. So, steering into truth refers to the ministry of the Holy Spirit, where He guides, directs, and leads believers into the understanding and application of God's truth. The term steering is simply a preaching-friendly picture, like a driver steering a car. The Holy Spirit does that spiritually with the believer. Ano kung sa yung driver, kining steering wheel mo nagigamit aron ang sakyanan mo adto sa direksyon nga gusto sa nagmaneho mo nga kinahanglan tag steering wheel mo pud sa atong kinabuhi do kinahanglan tag espiritu sa Dios aron siya ang mogiya kung asa ta padulong. He guides, sumalas sa atong gibasa, He guides, He directs, He leads believers para ang atong kinabuhi dili mahimong sa lawayon. So manang word nga steering into all truth, in other words, gigiyahan kita niya once the truth is presented, gihimo niyang simplified para sayon sabton sa tao, dili lisod sabton sa tao. Muna ang atong makita diha, steering into truth means the Holy Spirit is the believer's guide, teacher, and compass, leading them into understanding, remembering, discerning, and applying the Word of God. So manibot pasabot sa steering into all truth. Siya ang giya, siya ang ito believer's guide, siya ang teacher, siya ang kumpas at ang kinabuhi. So if the Holy Spirit is the teacher, He's the guide, He is the compass, so dili ka mo ato sa mga butang nga dili ikahimaya sa Ginoo. Nga naman, Holy Spirit may nagiya nimo. Pero kung ang demonyo nagiya nimo adto jud ka sa mga di maayang mga butang mo adto dito ka sa mga Dios nun nga mga trabaho sana mo adto pero say naay mga butang tuot nga magtarong man pero kung imong itan-awon sa pulong sa Ginoo dili gud siya tarong tabangan sa Ginoo. So sa ingon ana dili ta careful nga yung ana tuang kinabuhi. Now, sa katapusan, sa conclusion na ito makita din, the Holy Spirit is not a silent resident, but an active presence in every believer's life. He regenerates us sa atong salvation, sa atong kaluwasan, places us into Christ's body. Atong makita na, He incorporates through sa kitawag o Spirit's baptism. Atong makita din He secures us forever. He sealed us. Separates us from the power of the flesh. Kining kagahom sa itong unod. Pero iyatang giseparate gikan niini. Ang atong kalag giseparate sa itong lawas. Purifies us daily. Empowers us forever. And guides us into all truth. Since the Holy Spirit has done so much for us, let us yield ourselves to Him, walking in His power, obeying His voice, and glorifying Christ in every step we take. Now, kini siyang tanan nagsumikat o kini siya tanang butangan
actually mahitabo ni siya kung imong isuma total, mahitabo ni siya tanang butang, kay tanang atong gisgutan sa ato ang kaluwasan, sa atong salvation. During salvation, kini siya nahitabo kay tanang butang, or after salvation. Pero nagsumikad sa tanang butang nga atong gisgutan karon, importante, crucial kayo ang salvation nato. Ang sama ng salvation, wala may laing pamangkin sa Ginoo sa kaluwasan. Ang tiniraman iyang gihimo ito sa krus Kalbaryo, kini iyang giula nga dugo dito sa krus Kalbaryo, pagbayad sa ato ang mga kasalanan, ang gibayad sa atong mga sala, ang iyang dugo, bayad na. Bayad na ang imong mga kasalanan tungod sa dugo nga iyang giula dito sa krus Kalbaryo. Namatay siya, gilubong, nabanhaw, mao ni siya ang maghatag og unsa kaluwasan, salvation sa kalag sa tao. Kung gusto kang maluwas ining kabuntagon, paminawa ang maayong balita, sabta ang maayong balita, ug tuuhi ang maayong balita, and the moment imuha ka na siyang i-comply sa imong kinabuhi, kung mahitabo na siya sa imong kinabuhi nga nakapaminaw ka, nakasabot ka, mituo ka sa maayong balita, ingon ang gisulti sa Biblia, makabaton ka. Sa atong isulti kanina, ang Holy Spirit siliyuhan ka, mupuyo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, o ang kaluwasan imuha ng mabatunan. Huwag pasabot, kining mga butangan ni, kining maayong balita, mao ni ang naghatag og seguridad, naghatag ka nato og kasiguraduhan nga makabaton kita sa kaluwasan nga libre kaluwasan sa tuang mga kalag.